Isang nakakagimbal na kaganapan ang inilabas ni Senator Amy Marcos kamakailan. Nagsalita siya at tinukoy ang PDEA sa isyu ng umunay pagtatakip sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos sa kaso ng illegal na droga. Ayon sa senadora, may mga testigo na nagpapatunay sa pagkasangkot ng Pangulo sa naturang kontrobersiya. Ayon naman sa PDEA, ang mga paratang na ito ay walang basihan. Tinitiyak raw ng PDEA na ang kanilang ahensya ay nakatutok lamang sa paglaban sa illegal na droga at walang itinatagong impormasyon o proteksyon para sa kahit sino. Samantala, patuloy pa rin ang pagtatanong mula sa publiko sa usaping ito. Habang naglalabas ng mga pahayag si Senator Marcos, marami pa rin ang nag-aabang ng paliwanag mula sa PDEA at sa mismong opisina ng Pangulo na si Bongbong Marcos. Pananatilihin namin ang pagsubaybay sa mga susunod na pangyayari at kontrobersyal na isyu na ito. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nung pre-operation report na yon na allegedly he was taking a white powdery substance na hinarang yung hindi nakapag-operate, and then binuro na nalagay lang sa isang folder, and then nag-resurface nung election time. Sinabi ni Duterte, may haka-haka ako kung saan galing yan eh. You do not take that information lightly. A president, a Bongbong Marcos, who was involved in 2012, subject of an operation, PDEA operation, na hindi natuloy, who later on became president, is serious matter. It's not just nagli-leak yung information ng PDEA. Hindi, putsargis yan. Kung yun yung iniisip natin, ng putsang bansa natin talaga. Kinakailangan natin talagang tayo para magbago yung mga Pilipino. Anong klase tayong bansa iniisip ninyo? Leak ng information? Hindi iniisip yung laman ng informasyon. Anak ng tokwa yan, Ang focus ng investigasyon yung bakit nag-leak yan? Walang yan na masisira yung tao. Putragis! Bakit yung presidenteng bangag hindi kayang sirain ng Pilipinas? Boom sa poll, mga kaibigan! Ayan po! Nako, si Kapitan Dado muling nagpasabog, mga kaibigan. Grabe. Yan ang mga sinasabi natin eh. Dahil nga, dito po, sa mga tao makikitid ang utak, ayaw kasi makinig eh. Diba? Tingnan nyo, si Kapitan Dado po, mga kaibigan. Kaya po siya ganyan, nagagalit talaga siya, guys. Dahil nga, ayaw nilang mag-focus doon sa laman ng mga dokumento. Ano bang laman nun? Ano ba ang dapat nating imbestigahan doon sa dokumento? Nag-leak na nga yan eh. Di ba? May leakage na nga eh. Kumalat na nga yan eh. Napunta na nga yan sa vlogger eh. Tapos ngayon sasabihin nyo pa, ay mga AI naman yan, hindi naman totoo yan. Di ba? Kaya po nakakagalit eh. Tingnan nyo si Kapitan Dado, mga kaibigan. Kaya po siya nagpasabog muli. Sino ngayon ang sapol? Itong si Lason. Isa pa to eh. Itong si Lason na to eh. Di ba? Ito po yung usapan po, Ito po, si Dado, alam naman natin, retired din yan. Retired military din yan. Ito po yung usapan ng mga military, mga men in uniform. Na dapat makinig din itong si Lazo eh. Itong si General Lazon eh. Kumbaga, wag sana siyang malazon, Malazon. Nalazon kasi siya eh. Di ba? Makinig kayo, General. Lalo na sa susunod na hearing. Dahil mga kaibigan, ayaw nilang magsabi ng totoo eh. Pinagtatakpan pa nila. Klarong-klaro na nga. Sino paniniwalaan natin? Unang-unang, sino po ang nagpasabog nito? Unang-una. Ang pinakaunang nagpasabog, di ba si Pangulong Duterte, mga kaibigan? Hindi naman natin malalaman ang bangag eh. Itong si Kuting eh, kung hindi yan sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Nagulat nga tayong lahat nun eh. During the campaign. At binoto pa rin si Kuting. Sus, Mariosep. Sinabi na nga ni Duterte na bangag, binoto pa rin. Ayan, nanalo. So, sino ang unang nagpakalat nito? Kundi si Duterte po, mga kaibigan. Ibig sabihin,
legit po yan. Hindi po yan usap-usapan lang or marites. Si Pangulong Duterte po mga kaibigan, galing sa kanya yan mismo. Yung kredibilidad po ni Pangulong Duterte napakataas. Ngayon, sasabihin mo, General Lazo, nawala yan. Wala kaming ganyang documents. My God! Sus, Maria Josep, I hate drugs. Diba? Nakakaasar eh. Ito pa mga kaibigan, mayroon tayong breaking news. Ito, panibagong pasabog na naman po. May panibagong isiniwalat na naman itong si Maharlika mga kaibigan. Etong si Bitong. Sino na naman yan si Bitong, Pudinet? Ako, ewan ko. Meron na namang Bitong. Kung naalaala nyo guys, nakarang araw, di ba, nagkaroon ng hearing. May nagsalita doon. At anong ginawa ni Senator Bato doon kay Bitong? Di ba pinuri pa niya? Ha? At kinocongratulate pa niya? Oh, di ba? Paano nga nila masusolve yung problema? Kinocongratulate pa nga niya si Bitong. At sabi pa ni Senator Bato, kamista pala kita. Naku, binati pa. Sus, Maria Josep. Kaya tinan mo, walang nangyari sa hearing. Lahat yun, kabaro niya. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan, no? Sa susunod po na hearing guys, si Bongo at si Senator Tolentino makikipagtulungan na po kay Bato sa Senate hearing sa PDEA Leaks. Yes, good news yan ha. Magandang balita yan mga kaibigan, makikipagtulungan na po si Bongo at si Senator Tolentino. Kasi kailangan natin guys kailangan samahan nila si Senator Bato. Lalo na po kay Tolentino guys, kasi si Senator Tolentino magaling na abogado yan eh. Kailangan nila ng abogado. Huwag nilang iwan si Bato doon, nababato tayo eh. Yung Bato nagiging bulak eh. Ito pa, meron pa tayong isang balita. Mainstream media, tikom ang bibig. Sabi po ni Tikia mga kaibigan, yan po mga pag-uusapan natin ngayong hapon. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. AJ Up 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po mga kaibigan, happy Thursday po sa ating lahat. Mainit-init na Thursday. Naku, sobrang init, grabe. Anong nangyari sa Pilipinas? Bakit meron na namang lumalabas na pangalang Bitong? Naku, pagbihira naman talaga. Pudinet, sino ba yung Bitong na yan? Ay, naku, may natuklasan po mga kaibigan. May bago na namang natuklasan. Itong si Maharlika mga kaibigan, galing po sa kanyang ahas. Puting ahas mga kaibigan, grabe. Ha? Sino naman yan si Bitong? Pambihira naman oh. Alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, kung piniga sana, ito ano ko lang to observation ko lang. Kung piniga sana niya si Lazo na yan, yung sa unang hearing, di ba? Kung piniga sana ni Bato yan, alam nyo guys, baka, hindi natin alam, baka umamin pa yan eh. Pati yung mga kasamahan niya, di ba? Todo deny sila. Puro kasinungalingan ng mga sinasabi nila. At ang binabaliktad pa nila mga kaibigan na si Jonathan Morales daw, ang sinungaling. Diba? Kasi nga wala na, hindi sila dinidiin guys eh. Hindi sila pinipiga eh. Kung piniga sana sila mga kaibigan at nagsabi sila na totoo, malay nyo guys, magkakaroon ng cascading effect yun. At malay nyo, pati si Kuting po, lalabas yan guys. Maniwala kayo sa akin. Pati nga siguro si Maricel Soriano, lalabas yan. Sa totoo lang mga kaibigan, kung piniga sana yun, at magkakaalaman na, you can agree or disagree, pero sa tingin ko guys, lalabas yan si Kuting. Kasi syempre pag piniga mo ng piniga yan, di ba? Matatrap yan eh. Pag natrap na yung mga yan, itong grupo ni Lazo mga kaibigan, no? General Lazo, Lazo. Parang Lazon eh. Parang Lazon. Hindi kayo na Lazon yan? Di ba? Pag natrap yung mga yan, aamin sila mga kaibigan, ay di wala na. Ganun na si Kuting. Lalabas si Kuting. Siyempre, mapipilitan siya magsalita. Alam natin na hindi siya pwedeng imbitahan sa Senado kasi nga meron siyang immunity. Pero guys, tandaan nyo to. Pag talagang lumabas lahat ng mga documents niyan at talagang mapatunayan po, kasi may mga pictures yan, nabangag talaga siya. At hindi lang yan ha, siya po'y senador nun. Mapapalabas po natin si Kuting mga kaibigan.
sa impeachment. Maniwala kay sa akin, guys. Pero bago lahat, bago natin ituloy ang mga issue, syempre, batiin muna natin ating mga OFW dyan, ang ating mga bagong bayani. Kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Syempre, saludo kami sa inyo, kayong mga OFW, dahil kayo po ay tumutulong sa Philippine economy. At syempre, guys, babatiin din natin ating mga suki, ang ating mga avid listeners, mga viewers, mga subscribers, at mga members. Ayan, ang dami na natin. Maraming salamat. Kayo ang aming tunay na mga idol, ang aming mga boss. Dahil kayo, guys, no, talagang tumatangkilik kayo sa Purina Channel. Dahil kung wala kayo, guys, syempre wala din kami, no. Kaya kami po ay talagang taos-puso pong nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Talagang 100% po kami, mga kaibigan, ay hindi po kami bibitiw, no. Talagang lalaban tayo, guys, no? Lalabanan talaga natin sila dahil sa totoo lang, mga kaibigan, konti na lang andun na Sayang lang Ito kasi si Bato, naging marshmallow Konting-konti na lang sana, pero okay lang yan. Meron pa namang next hearing, no? Ginagawa din naman ni Bato ang kanyang tungkulin, pero yun nga, no? Nagkulang, no? Sayang lang. Hello kay Elena Calapis. Kumusta ka na dyan? Mega love shoutout. Ayan, ang dami na pala nagkantay sa atin. Pasensya na kayo, guys, ha? Inagahan ko na nga, Parang hindi masyadong no? Mahaba-haba yung mga topic natin. Si Annalyn Blas. Yes, impeachment po. Malapit na. Nako, antayin nyo yan. Konting-konti na lang, guys. Sinong magpipiga? Si Bato, naging marshmallow. Senior Vlogger TV. Naging bulak. Maribik Yersiano, Alma Jornales, Freddy Guzman, Sade Escolano, ayan si Elena Carino. Chrissy Brooks, hello Chrissy Brooks. Basahin natin yung mga bago po tayo mag-umpisa, guys. Bati-bati muna tayo. Quick shoutout lang po tayo. Quick shoutout lang po, guys, promise. Vivian Gonzalez, Boy de Dios, Carlos Corrales, si Nancy Horado, Mila Oraya, Lito Tixon, Lucita Itom, Black Beauty of W, Daybot, Norma Jalaba. Hello, Norma Jalaba! Kumusta ka na dyan? Maria Lorna Loreg, Chrissy Brooks, si Rosalie Banjoho, Mary Tom, Victoria Galvez, Nena Esteban, sila Menchi Hizon, Gloria Hapman, Alexander Cacho, Violeta Galban, hello! Kumusta ka na dyan? Eduardo Gacos, kumusta ka na? Rodolfo Burgos, at marami pang iba. Naku, ang dami pala nito. Hindi natin mabasa lahat. Nympha Nerza, Boss Bell, Daybot, at sila Lynn Marie. Ayan. Si Claire Cruz, Elena Calapis, Cat Lover. At sino pa? Corson Austero, si Virginia Gregorio, at okay, mamaya po. Okay, mamaya po, mga kaibigan, babasahin po natin yung mga comment nyo at mga tanong nyo. Dating gawi po. Kaya kailangan nyo magtanong, sa bandang dulo na po, mga kaibigan, para tuloy-tuloy po yung discussions natin, okay? Dating gawin. Eto na, umpisahan na kagad natin, guys. Sino ba itong si Bitong? Nako, eto na. Ipakita ko lang sa inyo ang breaking news ni Boljakan, mga kaibigan. Ayan po, basahin nyo, guys, kung sino ba yan. Nakita nyo ba sa screen nyo, mga kaibigan? Ito, pag-usapan po natin, no? Dahil ito po'y napaka-importante po si Bitong. Si Bitong Gatang. Okay, sino ba si Bitong? Babasahin natin dito, guys, Breaking news, sabi ni Maharlika. Sabi niya, nag-request siya kay Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya, pakisama mo sa investigasyon. Di umano, dalawa ang passport ni Bitong. Sus Mariosip, dalawa ang passport ni Bitong. Bakit? Emeterio Bitong at Ramil Bitong ang gamit niyang pangalan. Wow, dalawa pa pangalan niya. Pwede ba magdalawa ng passport ang isang tao? Question mark. Disapprove ang appointment ni Bitong sa director sa Civil Service Commission or the CSC. Noong July 31, 2023, pinirmahan ni Director Fort ng SBEL ang disapproval. Ipatawag ang CSC. Bakit siya nasa PDEA kung disapprove ang appointment? Bakit siya pinapasweldo ni Lazo? Privately owned ba ni Lazo ang PDEA? Para bigyan o pasweldohin niya si Bitong galing sa pera ng bayan? No. Illegal ang pagtestigo ni Tong Beats kasi tumistigo siya, mga kaibigan, si Bitong. Yun ang question dun. Bakit siya tumistigo, mga kaibigan? Hindi naman pala siya part ng PDEA na.
dahil siya ay na-disapprove. At bakit siya sumisweldo? Ano to? Ghost employee? Di ba? Bakit siya sumisweldo? Wala naman para siya, tanggal na siya. Dismissed na siya mga kaibigan. Pero bakit andun siya sa hearing? Anong ginagawa niya doon mga kaibigan? Illegal ang pagtestigo ni Tong Beach sa Senado sa pagtakip kay Marcos Vangag. Panagutin ang mga salarin. Karayin, sikuting. Papuntang rehab. Papuntang rehab. Yan ang mga question mark. Ngayon, sino ba itong Bitong na to? Ito ipakita ko lang sa inyo yung documents para sigurado tayo guys. Ayan po Para sigurado tayo, basahin natin sabay-sabay Yan Emeterio M. Bitong. Yan ang pangalan niya. Ang nakalagay dito guys, ayan nature of appointment is re-employment. Re-employment pala siya. Ayan Pero, na-dismiss siya mga kaibigan. Na-dismiss siya. Ayan nakalagay Julius Navales, who was dismissed with plantilla item. Ayan This appointment shall take effect on the date of signing by the appointing officer or authority. Sino pumirma? Si Virgilio Lazo. Siya pumirma. Disapprove nakalagay. Disapprove po itong si Bitong mga kaibigan. Pero ang tanong, bakit sumusweldo at bakit po sumama doon sa hearing? At nakausap pa ni Senator Bato. At kinakongratulate pa ni Senator Bato at nag-usap pa sila, nagtawanan pa sila. Di ba napanood nyo? Napanood nyo yun mga kaibigan, yung nagtawanan sila? Sabi nyo, uy, ikaw pala si ano? Mamaya po, papakita ko sa inyo para meron tayong ebidensya. Mamaya sabihin nyo naman, gawa-gawa lang natin to. Pero ang tanong lang dito guys, bakit po pinayagan ni General Lazo itong si Bitong? Di ba? Bakit niya pinayagan? Alam naman niya ang pag-uusapan dito patungkol po sa document leakage doon sa PIDEA leaks. Di ba? Ano ba ang ano niya dito? Ano ba ang papel niya ni Bitong? Ano ba ang papel ni Bitong dito sa Senate hearing? Meron ba siyang maiambag dito? Wala na siya doon. Dismissed na siya kung hindi tayo nagkakamali kasi nakalagay sa papel He is dismissed or he was dismissed. So, bakit po siya dinala ni General Lazo at ginawa siyang testigo? Okay? Yan ang mga katanungan. Dahil kung ako po ang mag-analyze mga kaibigan, kaya po ginawa siyang testigo guys, dahil wala na po siyang pananagutan. Di ba? Wala na siyang pananagutan. Bakit? Dismiss na nga Di ba? Kaya po siya ginamit mga kaibigan. Pero nagkamali lang. Nagkamali lang talaga dito si Bato. Si Senator Bato. Okay, ito panoorin natin mga kaibigan para lalo nating maintindihan guys. Ipakita ko lang sa inyo, maiksi lang po to. Para lang maano nyo, para lang ma-recall nyo kung anong nangyari. Ito po guys Intelligence officer dyan. Matagal na po ako sa intelligence pero sa PIDEA sir, more than a year pa lang sir. January 2023. Intelligence saan ka? I was a retired general of the armed forces sir. And Alpha Company ako sir. Ako nagmamasid sa'yo nung... Ikaw pala si General. Sorry. Matanda na tayo Yes, Hindi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes sir. Sorry. So, one year ka palang With PIDEA sir. idea. More than a year po sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2 sir. J2. Yes sir. And ISG sir. So, as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga sir. Wala. Wala na. Lumambot na yung puso. Lumambot na si Bato. Wala na. Kasamahan niya Narinig nyo? Ano sinabi ni Bato? Ay, ikaw pala si ano? Nagulat pa siya. Yan ang sinasabi natin, guys. Wala po tayong masamang tinapay sa Senator Bato, no? Wala po tayong
Kasi syempre kakampi natin si Senator Bato, no? Nagkamali lang talaga siya. Pero mga kaibigan, napaka-importante itong hearing na to na kailangan mapiga sila. Pero paano mga pipigain? Kaibigan nga niya, pareho pa silang kalbo. Di ba? Paano nga niya mapipiga itong mga to? Mga kaibigan nga niya. Kaya po mga kaibigan, ako po'y natutuwa guys. Na sa next hearing po, tutulungan na po siya ni Senator Tolentino at ni Senator Bongo. Kasi si Bongo guys, magaling din magtanong yan. Lalo-lalo na si Senator Tolentino, talagang magaling din yan. Di ba? Kaya po mga kaibigan, ako po talagang nanghihinayang. Wala po akong against kay Bato, no? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ano din yan Duterte din yan si Bato Hindi natin pwedeng kalabanin yan, di ba? Kakampi natin yan. Pero this time guys, itong nangyari na to. Hindi po pwedeng ganyan. Yung parang nakita mo yung kaibigan mo, oy, pare, ikaw pala yan. Na yan Ang gusto lang naman natin, ang makamit nitong hearing na to, ay yung katotohanan talaga. At ilabas talaga nila yung mga ebidensya. Proof, di ba? Ilabas. Kung sabi nila may pictures daw, sabi daw nun, marami daw pictures yan Hindi lang daw isa. Di ba? Sabi pa nga, 5 pictures. Ilabas yan. Ilabas sa hearing. Kumbaga parang slides, no? At ilabas ang mga video para masigurado po tayo mga kaibigan na hindi ito hindi ito parang house show lang or parang lutong Macau lang yung hearing. Ilabas lahat yan. Dahil marami pong nagsasabi mga kaibigan na ito daw nga PDEA na to ay hindi daw totoo. Tingnan natin, di ba? Magkakaalaman yan sa pag-umpisa na po ng hearing. Medyo naantala po ng konti. Umabot na po tayo lumampas na po tayo ng 10 minutes pero hindi pa rin nag-uumpisa ang hearing. Ewan ko kung bakit. Medyo natagalan. At marami po nagsasabi mga kaibigan gusto daw pigilan itong hearing na to. Gustong pigilan itong Senate hearing na to. Grabe. Pati hearing pipigilan. Ibang klase talaga. Dahil yung maisog po sa Bustos, Bulacan mga kaibigan, di ba? Hinarang nila at hindi natuloy. Kumbaga na-postpone Dahil marami pong kumontra mga kaibigan, natakot yata sa video ni Ahas, Liza Ahas kasi syempre guys, pag yung video na yon, ang iniisip nila guys, ilalabas yung video sa rally. Ngayon, ang iniintay ng mga tao ngayon mga kaibigan, ilalabas ba ang video sa hearing? Dahil meron pong bagong testigo lumutang. May bagong testigo mga kaibigan lumutang. So aalamin din natin yan kung itong bagong testigo na to ay isang PDEA agent din or baka yung PDEA agent ito dati, no? Titingnan natin guys kung ano pa po yung ipapakita dito mga kaibigan na makapagdidiin po kay Kuting mga kaibigan dahil ayaw talaga niya magpa-test Di ba? Ayaw gumalaw Parang ang nangyari guys, parang wala siyang pakialam. Bahala kayo dyan. Pa-test kayo dyan. Bahala kayo dyan. Ngayon, itong hearing guys, malaking tulong ito mga kaibigan. Na sana po, no? Sana po, wag po nilang haluan ng politika. Sana po, Senator Bato de la Rosa, dahil ikaw po ang presiding officer dito, kung hindi ako nagkakamali, ewan ko kung sinong kasama po dito ni Senator Bato, malamang kasama din dito si Senator Robin Padilla siguro, no? Hindi natin alam, At saka kasama din siguro dito si Attorney Tolentino, no? Si Senator Attorney Tolentino, si Francis Tolentino. Sana magkasama sila kasi yan yung mga magagaling. Si Tolentino po mga kaibigan ay magaling po magtanong yan, no? So alaman din natin yan guys. At syempre yung inaabangan po ng lahat kung sino itong lalantad sa Senado. Dahil alam natin guys na itong si Jonathan Morales, lalantad talaga yan. Kailangan niyang pumunta sa Senado At meron pang iba. Hindi rin natin alam mga kaibigan kung sino pa ang dadalo, no? Sana abangan talaga natin yan guys. Pero medyo naantala po ng konti kaya antay lang po tayo mga kaibigan. Pasensya na kayo. Hindi natin alam kung bakit na-delayed po sila. Medyo anong oras na ba? 10:30 na po mga kaibigan. Maaga pa naman. Ang hearing po ay nag-uumpisa po ng alas 10 ng umaga. Pero tingin ko bakit wala pa. Sana din si Senator Bongo dumalo din sa hearing mga kaibigan kasi para meron po tayong malakas po yung puwersa mga kaibigan. Biro mo,
kung andyan si Senator Bongo, Senator Bato, si Robin Padilla, at samahan pa ni Senator Francis Tolentino, ay di kompleto. Di ba? Full force po tayo mga kaibigan, pero hindi po natin alam kung sino po ang mga senator na magiging kasali dito sa Senate hearing na pinakaabangan ng lahat at pinakahihintay po mga kaibigan, dahil finally, meron na tayong initial na sagot. Konti lang naman. Dahil po sa mga pasabog po sa interview ni Madam Maharlika. Magpapasalamat din tayo syempre kay Madam Maharlika dahil siya talaga ang nag-ano dito guys, effort no? Talagang nagbigay ng lakas at effort po para po matuloy itong mga nagaganap ngayon. Dahil questionable ito guys Talagang tinatanong to ng karamihan kung ano pa talagang nangyari dyan. Bakit po meron ng casing, kompleto na lahat, meron ng papel, kumbaga meron ng meron ng reporting meron ng manifesto pero bakit po hindi natuloy ang sinasabi nilang na dapat sinalakay nilang kondo na yon? Bakit kaya hindi natuloy? So malalaman po natin mamaya yan, no? Yung full yung full story talaga. Sana po sasabihin nila lahat. Dahil po guys, meron po nakapagsabi sa atin na meron talagang nakakita mga kaibigan at kuhang-kuha po sa picture. Caught in the act, kumbaga. Sa English pa, caught on camera. Caught on the act, no? Parang ganun. Kuhang-kuha po mga kaibigan, pag hit po ni Kuting ng ipinagbabawal na gamot, which is the pulburon. Kuhang-kuha po guys, kuhang-kuha. Yung gumanon siya, kuhang-kuha. May picture daw yan. So titingnan natin kung ilalabas yung picture na yan. At syempre, magkakaalaman din mga kaibigan kung sino ang mga kasama dito. Kasi guys, kung ilalabas lahat ng mga kasama dyan, ni Kuting, yung mga gabi na yon, pwede kasi silang tawagin mga kaibigan Diba? Tama ba? Pwede silang tawagin sa Senate hearing. At iimbitahan din sila. Kasi guys, pag marami kasing iniimbitahan, mas marami tayong makukuha na informasyon. Diba? Kasi syempre, alam na natin yan, given na yan na itong si Kuting hindi talaga sasagot yan. Pustahan pa tayo, hindi sasagot yan si Kuting. Pero, napaka-importante po nito mga kaibigan kung meron pa pong mga iba pang mga kasama doon sa kondo. Kasi pag nalaman yan, at natukoy yung mga pangalan nila, kung sino man yan, kung buhay pa ba yung iba, pwede po silang ipatawag. Lalo-lalo na mga kaibigan, yung isang artista. Kilala niyo na, iba? Pwede din siya ipatawag dyan. Bakit po? Ang sa palagay ko lang guys, bakit po pwede siya ipatawag dito, no? Pero correct me if I'm wrong, hindi po ako sigurado. Pero para sa akin guys, pwede po siyang ipatawag dahil this is a matter of national security. Ibig sabihin, para po malaman natin ang katotohanan. Dahil kung puro lang tayo salita, puro lang tayo ngaw-ngaw dito, wala tayong mga ebidensya guys, hindi po nila papansinin yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya napaka-importante po dito mga kaibigan, malaman nila kung sino yung mga kasama, mga pangalan, at ipatawag din sa Senate. Kung ayaw nila dumalo, ipasabpina. Para siguradong-sigurado tayo, syempre, pag nagpasabpina na yan, matatakot na yung mga yan, dahil pag hindi pa rin sila dumalo, iwawarant na po sila mga kaibigan. So, after all, pag naisa na lahat yan, magkakaalaman na po. Lalabas na po ang katotohanan. Kasi guys, itong kaso na to, tandaan nyo mga kaibigan, dahil lumantad na po ang PDEA agent, itong kaso na to guys, is ground for impeachment. Ito na po ang katapusan. The end is near. Game over na po mga kaibigan. Sigurado tayo dyan. Maniwala kayo sa akin guys. Game over na talaga to. Ito na po ang katapusan niya. Dahil marami po naghihintay, di ba? Ang tagal natin naghihintay biro nyo guys, di ba? Umuwi ako ng Cebu. Ang tagal kong nawala. Kasi nga, namatay yung father ko, di ba? Ang tagal kong nawala. Siguro 1 week ako nawala.